mundo ng social media, may sigaw na todo, may doktor na pakialmero, malapad ang kanyang noo. Kapag may nag-viral, agad nakikisaw-saw sa mga usapan, kaya Triple B ang sigaw. Bobong doktor, palasubas na tax violator, bilanggong molestyador. Triple B, sitok sa manego, taas ang bandera ni Doc Ron Samaniego. Step left, step right, ikot sabay cheer. Triple B, siya ang bida, ngayong madidisappear. Sa bawat kuda may repat ang bawat galaw, sa doktor na walang research dahil sa utak niyang sabaw. Kapag nalagay sa alinlangan, sigaw ay malinaw. Go, go, go! Sa katangahang niyang pananaw. Boom, clap, sino yan? Triple B, ano yan? Bobo, balasubas, bilanggong doktor. Triple B, ang aking doktor. Boom, panot, kapalit ni scammer na promotor. Wave your flags, taas ang kamay. Triple B, panindigan hanggang dulo ang katangahan. Triple B, ratata, boom. Squad dismissed. Triple B. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Ron Samaniego content. At isang Triple D at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol kay Doc Ron Samaniego, mga ka-plastic, na kung saan ay meron na naman siyang panibagong issue na kinakaharap sa kanyang social media world. At ito yung isang napakalaking pagkakamali na ginawa sa buong buhay niya sa pagiging komentarista ni Doc Ron Samaniego. At dahil dito, mga ka-plastic, ay nawala mismo ang kanyang Facebook page ni Doc Ron Samaniego. Kaya gumawa na naman siya ng panibago niyang Facebook page na The Angry Doc, mga ka-plastic. So, hindi po siya sinseridad na magbago. Kasi, paano ko nasabi? Gumawa siya ng another content, another social media accounts na kung saan ay mas maano pa yung kanyang pangalan. Kung dati Doc Ron Samaniego, something like that, na mayroon pang PPT na nakalagay, and practitioner doctor yata ang tawag doon, in short. And then ngayon naman, The Angry Doc ang kanyang pangalan. Na kamakailan lang po pinost ito. O kamakailan lang na-create. Ang nakalagay sa kanyang bio, I have a doctorate in physical therapy and a master's in kicking butt. My day I trade and see more. So, sabi dito ni Prince of Pod Genius, ito yung bagong page ni Doc Ron Samaniego. So, anong naging dahilan? Ito po yung kanyang currently page na ang pangalan ay The Angry Doc with 386 likes and 386 followers. So, ang nangyayari dito, mga ka-plastic, may bago ang kwento dito ay ininsulto niya ang kultura ng mga Muslim. And that's the reason why kung bakit na-take down ang kanyang main account. So may mga panibago na naman siyang content dito. Yan. Ito po yun. Pero in fairness kahit na si Doc Ron Samaniego is currently na-deleted ang kanyang dati niyang account, hindi pa rin nawawala ang kasikatan ni Doc Ron. Sa ngayon ay meron na siyang mga 2,000 views every video.
Siguro dahil popular siya at sinasamantala niya yung mainit na issue sa kanya. So bakit nagkaganon mga kaplastik? Sabi ni MJ Matabuena, nawala yung channel niya dati. Ang sagot ni Puginius, sunog na po. So sa paanong paraan na sunog? Ito po ang dahilan mga kaplastik. Panorin po natin ang video na ito. At rated SPG tayo Hindi ko itong mga manonood sa aking Muslim sa aking YouTube channel o Facebook account. Ay sana wag disclaimer lang ito, hindi po ako pro sa mga ginawa ni Doc Ron Samaniego. Ang ginawa kasi ni Doc Ron Samaniego dito ay ito po yun. Bago natin i-play yung video na yon. Sabi ni Jamal Joe Saporani, dati halos kada oras may content. Ngayon tila naglaho na. Kahapon pa lang last post ni Doc Ron Samaniego, PT, DPT, na at nag-off comment ka na. Usually yan naman lagi ang ginagawa ni Doc Ron. Kapag nadedehado na sa sitwasyon, pinapatay niya ang mga comment para hindi siya mabash. Diba? O kaka-off niya ng comment, ano nangyari sa kanyang Facebook page? Nawala, diba? Dahil sa community guidelines. Meron kasing policy ang community guidelines sa Facebook, which is ang parang may something related in religious. Meron kang i-report doon, ilalagay mo doon hate speech, tapos may parang something cultural na may mga ganun. Makikita nyo na lang yun pag nireport mo yung channel ni Doc Ron Samaniego sa kanyang bagong Facebook account. So sabi dito mga kaplastik, yan kasi ang mahirap sa inyo na may sakit na Islamophobia. Napakatapang ninyo umatake sa mga Muslim community. Nilalahat ninyo pa pagdating sa usaping terorismo. Na lagi kaming involved sa kaso na yan. At napakasama ng bibig ninyo dahil ang ninyo sa amin ay kupal. Tapos nung nabalitaan mong umaksyon na Muslim community, bigla ka na lang naglaho. Asan na ang katapangan po ninyo, Dok? Anyway, nawala naman kaming masamang hangarin sa iyo. Ang aming lamang mabigyan kayo ng leksyon upang hindi kayo mapamarisan. Napakadelikado kasi yung mga content ninyo about sa amin. Nagkokos yung mga gulo sa panig ng Muslim community at non-Muslim tulad mo. Kaya ang nais naming wakasan ay Islamophobic issue upang mapanatili ang peace and harmony. Gabayan nawa kayo ng Allah, Doc. Sana hindi na kayo pamarisan ng ibang vlogger. Yon. May nagpost kasi na isang netizens na pangalan ay Jamal Joe Sapurani, na kung saan ay inilahad niya kung gaano siya kapastos na nilalang when it comes sa pagkokomentaryo sa ginawa niya nung nakaraan. Eto pa, hindi lang yun ang kanyang mga binabastos mga kaplastik. Even ang mga LGBT community ay iniinsulto niya sa mga comment niya, sa komentary niya. At maging sa mga media network ay umaabot na yung kanyang kagaguhan. So ibig sabihin nakakalampag na yung mga ugali niyang narcissistic na ginagawa ni Doc Ron Samaniego. So narito ang mga ilan comment ng mga komentarista. Akala siguro na makuha tayo ng takutan dahil marami daw sila.
Tapos sabi ni Dafsan, lagi namang ganyan ang mga Christian yan. Hindi na dapat pagbigyan ng chance, dapat ipakita din sa kanila na bigyan ng leksyon. Paulit din naman yan. Wala na yan, sorry. At ito pa, ay wag ka magbalik Islam naman yan para hindi kulong. Ano ang palusot laang he? Baka hindi ko maintindihan. Kasi ang pinupunto kasi ni Doc Ron Samaniego dito, aside sa kulto sila, terorismo daw. Sabi ni Kevin Tibay, sa mga kapatid ko sa Islam, marunong po tayo magpatawad. Po yan po ang tunay na Muslim po. May mga some of Muslim community na nauunawaan o iniintindi na lang ang ugali ni Doc Ron Samaniego. May mga side naman na desidido siyang tugisin. Or else, kapag nakita siya sa personal, baka dukutin na lang itong si Doc Ron. Naalala niyo po ba itong si Gold Dagal? Pero malayo dito mga kaplastik Si Gold Dagal naman ay ibang religious group ang tinira niya. Ang religious group na tinira ni Gold Dagal noong mga araw na yon ay ang Iglesia ni Cristo, mga kaplastik. Kumbaga, ginawa niya kasing comedic o satirical ang kanyang mga content patungkol sa Iglesia ni Cristo na may halong katotohanan. Nasabi niya yon kundi dahil may mga experiences at mga nasaksiyan mismo ng dalawang mata niya ang mga nangyayari sa loob ng kapilya na yon. Kaya na niya sabi niya yon sa pagiging stand-up comedian niya that time. Pero makalipas ng ilang araw ay nadali si Gold Dagal. Tinugis siya ng mga taong hindi nakikilala. Pinuntaan siya sa mismong live stream niya, sa mismong pagiging stand-up comedian niya. While performing, bigla siyang pinutukan. Hoping itong si Doc Ron Samaniego hindi dumating sa punto na siya rin ay maganyan. Kasi lalo na yan ang kinalaban niya mga Muslim. Mga kababayan nating Muslim. Matindi ang galit niyan. Kapag kinalabit mo o na-trigger mo ang pagiging upset nila, sigurado pwede ka na magpalit ng kaluluwa sa aso hanggat maaga pa. Garantiya yon. Once na ininsulto mo ang Muslim community, makipagpalitan ka na ng kaluluwa sa aso. So ito po kasi ang nangyari mga kaplastik. Dahil nga may nagkiklaim na Islam siya at minumura pa ako, sinagot ko naman ito. Sabi ng mga tao sa comment section, sasagot ko. Ingat lang Doc sa ulti, gawa ng pikon mga ibang religious people. Si Digal nag-ulti pinatay. Hindi man mga Muslim pumatay doon, di ba yung isang kulto pumatay doon? Talo ka dyan, baba ng IQ ng mga yan. Subukan mong reasoning mo dyan. Ang re-reply sa'yo, Alan Snackbar. Bago yun Alan Snackbar! Religion of bacon haters. So nga, napakain mo kaya ng bacon yan. Hindi natin makakain yan. Hindi kaya ma-choke yung mga kupal na yan. Ganyan talaga mga Muslim boss. Totoo lang, ang gugulo talaga nila Diba? Kupal pa ang tawag niya sa mga Muslim. Tapos sinabi niya na magugulo pa. Doon pa lang sa mga pinagsasasabi niya, may mga paul na siyang ininsulto niya ang mga community ng Muslim. Religion of bacon haters. So nga, napakain mo kaya ng bacon yan. Tingnan natin makakain yan. Hindi kaya ma-choke yung mga kupal na yan. Ganyan talaga mga Muslim boss. Totoo lang, ang gugulo talaga nila Dati nga yung Lebanon, kung iba-backtrack nyo ang Lebanon dati, ano yan lugar yan ng mga prinsesa, ng mga prinsipe, doon nag-aaral sa Lebanon. Pero dahil sa gera, like ko sinasabi, hindi lahat ng Muslim, pero laging kayo ang involved, mga Muslim, pag may gulo sa mundo.
Pag may terrorism, may bombahan, hindi lahat ng Muslim, pero laging Muslim ang involved pagdating sa terrorism. Bakit ba? Ano ba pinaglalaban ninyo? Lalo-lalo sa Pilipinas, kung maka-epal yung mga yan, akala mo naman, Muslim country ang Pilipinas. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit Muslim? Pati si Duterte na nananahimik, dinamay niya. Matinding galit sa administrasyong Duterte. Hindi lang religious group ang binanata nitong tarantadong nilalang na ito. Pati ang administrasyong Duterte. Galit na galit siya. Pasalamat ka na buhay ka pa sa panahong ito. Alam mo kung bakit? Noong pandemic times, imagine mo kung si Bangag ang naging presidente. Ano na lang mangyayari sa Pilipinas? Yung mga taong pinaniwalaan mo, na sinuportahan mo, na ngayon ay kasalukuyang nagnanakaw ng trilyong-trilyong piso. Diba? Isipin nyo yung mga sinabi mo, Doc Ron. Pati si Pangulong Duterte, tinira mo. Nananahimik. Dahil lang yung holiday ng Idil Fitir ay tawag dito, ipinasa bilang holiday, mga kaplastik. Doon pa lang nag-aarboloto ka na. Anong problema mo kung pinasa ng Pangulo yon? Hindi ba dapat irespeto mo ang mga desisyon ng Pangulo? Ewan ko lang ngayon kung nire-respeto mo yung desisyon ng Pangulo ngayon, pero hindi ka respeto yung Pangulo ngayon, mga kaplastik eh. Tingnan mo na ngayon nangyayari sa bansa natin. Tayo ang numero 1 ng pinakamataas. Numero 1 pinakamataas na porsyento na biglang tumaas sa mga inflation dito sa Pilipinas. Sa buong mundo. O kahit sa Southeast Asian country. Tayo ang numero 1 pagdating sa pagtaas ng inflation. O ano nagawa ng Pangulo mong binibilib mo ngayon? Wala. Ni kahit sa mga interview ng press conference ng media, hindi siya makasagot eh. Ano na ngayon ang ginagawa niya? Wala siyang magawa. Mas abala siya pagdating sa pera. Biruin mo, 19 billion ang kinuha niya sa PhilHealth. Tapos umutang pa siya sa World Bank ng bilyong-bilyong dolyar. O, saan napunta yung mga yun? Tanungin ko kayo. Saan napunta yung mga yun? Tapos makikita mo mga proyekto ng mga DPWH magpahanggang ngayon, hindi pa buo. Tapos itong hindorotot na nilalang na ito. Kung lapastakanin niya ang dating Pangulo, dinamay pa niya. Para sinisisi niya na kasi bakit naging holiday ang Idil Fitir. Anong problema mo? Eh gusto nilang ipasa eh. Kung maka-epal yung mga yan, akala mo naman, Muslim country ang Pilipinas. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country itong lugar na to. Doon ka pa mali. Isa pang mali na ang opinion mo, tanga. Bakit ko nasabing mali? Sa Pilipinas, ilan na mga religious dito? May born again, may Christian, may Hinduism, mayroong Buddhism, yan, mga Muslim, INC, Katoliko, Mormons,
Ano sasabihin mong lahat dito sa Pilipinas, Kristiyano? Sa sobrang chapsuy na dito sa Pilipinas, ang dami ng religious group dito, sasabihin mo, Kristiyano lahat. Ikaw nga, ang sinasaniban mo, LGBT. Di ba? Wala ka namang reliyon at wala kang Diyos. Di ba? Doon pa lang, mali ka na. Mali ka na sa opinion mo, sinungaling ka pa. Hindi po ito Christian country. Kasi kung Christian country dito, walang Muslim dito. Walang mga Budista dito. Walang Mormons, walang kahit ano. Tanging Katoliko lang, kung Katoliko lang alam mo. In general, Katoliko talaga. Kasi, yun naman talaga yung mas maraming kapilya dito sa Pilipinas. Natural. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Eid al-Fitr. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Ginawang holiday ang Eid al-Fitr ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa The Hague. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully, doon na siya magstay. Tantado. Ako wala akong galit sa mga Muslim ha. Pero wag niyo ako ginagago ha. Wag niyo. Gago. Sa lagay niyan, hindi ka Totoo ba? Hindi mo ba ginagago ang Muslim? Kung si Duterte nga, galit na galit ka eh. Tuwan-tuwa ka na nasa dahig siya. Wag na siyang bumalik dito sa Pilipinas. Ano ba point of view mo bakit galit ka? Saan parte ka nagagalit? Samantalang malaki na itulong ng dating administrasyon dito sa Pilipinas. Bakit ngayon yung kasalukuyang administrasyon hindi mo nakikita yung katarantaduhan? Harap-harapan na nga tayo, niloloko eh. Diba? Tuwan-tuwa ka pa. Ewan ko ba dito? Kung ginagago, huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi nyo lugar to, Pilipinas to, Christian country to. Ba? Huwag daw magtapang-tapangan. Ba? Kinoconquer na niya na siya ay Kristiyano. Huwag kayong mang-angkin ng lugar dahil mga Katoliko daw ito. Land of Christianism. Insultong malala to, mga kaplastik. Hindi ka pa pinapanganak, nag-iiral na mga Muslim dito sa Pilipinas. Hindi ka pa pinuputok ng tatay mo sa sinapupunan ng nanay mo, ay umiiral na ang Muslim community dito. Kaya sinong may sabi sa'yo na wala silang karapatan dito sa Pilipinas? Huwag sila maghari-harian. Hindi naman sila naghari-harian ah. Sinusunod lang naman nila yung kultura nila. Dumadami lang sila. Hindi kagaya mo, dumadami ang kabaklaan. Wawa sa'yo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. Ako wala akong galit sa mga Muslim ha. Pero huwag niyo ako ginagago ha. Huwag niyo akong ginagago. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to, Pilipinas to, Christian country to. Kung gusto niyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia, doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Get the fuck out of the Philippines, motherfuckers. Sa Brunei daw tumapon. Dahil nga may nagkiklaim na Islam siya at minumura pa ako, Bato. sinagot ko naman. Sabi ni Emily Ira Sarmiento, sorry po pero ang pagkakaalam ko isa mauna pa ang reliyong Muslim kaysa sa Christian. Kung ganun,
Ang mga unang Pilipino ay binuo ng Muslim at Pagano. Kaya kung tutuusin, sila ang tunay na Pilipino dahil sila ang nauna, ang Kristiyano. Ang Banyaga, mas dumami lang ang bilang ng mga Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin na ang real, ang Kristiyano ang mananakop. Kung tutuusin, kung hindi nila tayo nasakop, baka nga Muslim din ang pangunahing nating reliyon o maybe other religion sa ating Asian neighbor country. Dahil sila ang malalapit nating kapitbahay, not Christian na sobrang layo sa atin, but because nga nasakop tayo at mas dumami pa ang Christian, naging minority na lang ang Muslim. Pero di mo sila pwedeng sabihin na di sila taga-Pilipinas. Dahil kung tutuusin, may nauna pa sila sa Christianity. Back to the history doc. Actually, may point din naman sila. Kasi kung babasahin mo yung history, yung mga panahon ng Spanish, that was 1500s, dumayo itong si Magellan. Ang layunin ni Magellan ay makipag-trade sa mga Pagano o sa mga indigenous na Pilipino, yung mga hindi pa talagang develop pa yung kanilang lengguwahe. Di ba ang dating pinakalingwahe nila ay sa Alibata, hindi pa yung mga Ilocano, yung mga may mga para may pagka-hybrid na salita, di ba? Nung pumasok si Magellan 1500s, ay yun na nga, doon na nagsimula yung Katolisismo. At nakipag-trade in sila sa mga Pilipino. And then tumagal din sila ng halos siguro mga 20 years o 5 years, 10 years. Hindi ko na masyadong natandaan yung lesson na yun eh. Pero tumagal sila dito. At umalis din sila. Kaya nga ang pinag-aawayan dun that time yung kung saan daw yung pinakaunang simbahan na itinayo ni Magellan, mga kaplastik, yung the first Catholic Church na sinasabi. Ang chismis daw ay doon sa Samar, sa malapit sa somewhere in Samar region. Yun yung sabi. Meron naman na nagsasabi na sa Cebu, yung pinakaunang daong ni Magellan na tinatawag na the first Catholic Church, mga kaplastik. Kaya ngayon, pinagdedebatian ngayon yun kung saan ba talaga yung first Catholic Church na umiral dito sa Pilipinas na itinuturing nilang napaka-historical event ng mga araw na yon. Kasi meron din kasing ininsist na taga dito, maybe in some part of Southern Luzon, ay meron din silang claim na doon daw dumaong ang mga kasamahan o si mismong Magellan mismo. At doon daw yun itinalaga yung First Catholic Church, mga kaplastik. Paki-comment na lang po kasi kung tama yung aking opinion. Kasi sabi nga nila somewhere in Samar region. Yun ang sabi. May nagsasabi Cebu, meron nagsasabi some part of Southern Luzon. Pero yun na nga. At doon na po umiral yung Katolisismo. 1500s ahead, papuntang millennials, 90s, yun na. Kaya hindi pa nga nauuso ang Katolisismo that time. Ay umiral na talaga ang Muslim that time. Kaya kung hindi nga lang talaga tayo nasakop ni Magellan, malamang sa malamang, ang ating lingwahe, Alibata. Napaka-komplikado yung font, napaka-komplikado yung mga salita na hindi na natin ma-reach out sa panahon ngayon. At pangalawa, malamang sa malamang ang reliyon natin ay Muslim nga. Base sa opinion ni
Emily, mga kaplastik. At dahil dyan, meron din mga sum of opinions sa mga ibang mga vlogger tulad ni Banat Bay. So panoorin natin yung opinion ni Banat Bay. Sino Tite? Anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Diyan palang sabit na po siya. We are not a Christian country. Ulitin ko ha. We are not a Christian country. We are a country with many Christians. Pero hindi tayo matatawag ng Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. May separation sa ating batas sa state and the religion. We cannot apply the law of the religion sa law ng state. There is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But we cannot say hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Kaya binabanatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko siguro noon pa ito. Pero kasi nagtitrending ito eh. Kaya gusto kong punahin lang. Sa mga kapatid nating Muslim, hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi ganito mag-isip. Ito, iba lang talaga tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saang mundo to gumalaw. Kung bakit ganito kabit itong tao na to. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi nyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto nyo ng So, wag daw kayo magtapang-tapangan mga Muslim. Okay? Wag daw po kayo magtapang-tapangan dahil Christian country daw ito. Hindi po. Wag po kayong hindi po ito Christian country. Tayo po ay republic. We are a republic of the Philippines. It's not Christian in the Philippines. Nagkataon lang majority Catholic. O, di ba? Yun nga yung paliwanag ni Banat Bay. Majority is Catholic. Pero hindi nila, ibig sabihin nun, hindi nila pinapahalagahan. No? Hindi nila binibigyan ng halaga ang ibang mga religion na religious group tulad ng Muslim. Kaya nga dumadami ang mga religious group dito sa Pilipinas. Hindi naman nila lahat, pero ginagawa kasing negosyo ang religious group. Ginagawang negosyo o ginagamit ang pangalan ng Diyos para lang magkapera. May mga ganun talagang religious group. Pero ayawan ko lang sa iba kasi baka mamaya hindi ko naman sa pinopoint of view dito yung mga Muslim. Ang pinopoint of view ko dito kasi dumadami ang mga religion, sekta ng reliyon na ang layunin lamang ay kumamal ng kwarta. Kumamal ng kwarta, hindi ba sila kinikilabutan? Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos. Tapos hihingi sila ng donasyon sa mga tao sa pamamagitan ng social engineering, mga kaplastik. Parang pang-i-scam din. Parang ginagawa ni Norman Mangusin. Ginadaan niya sa lambing, sa drama, sa mga malalambot na salita o sa mga tinatawag na yung sugar coating na sinasabi. Sugar coated na pananalita. Na may mga something na pangako na kapag ito ay ganito, ganyan, ay maliligtas kayo. Magbigay ka lang ng donasyon, maliligtas kayo. Karamihan kasi sa mga religious group, bumubuo sila para maging negosyo. Hindi sila kinikilabutan sa Diyos na ginagamit nila ang Panginoong Jesucristo para kumamal ng pera. At lalo na yan, nagmamahal na araw. It's a part of negosyo yan. It's a part of business. Na lahat na lang ng holiday dito sa Pilipinas may kaakibat na pera. Tulad na lang ngayon mga kaplastik, palaspas. Diba? Noong mga panahon na umiira lang ating Panginoong Jesucristo, binebenta ba ang palaspas noong mga panahon yun? Pero bakit ngayon pinagkakakitaan ngayon ang paggawa ng palaspas? Diba? Samantalang nung panahon ng nabubuhay pa ang Panginoong Jesucristo, na pumarada siya sa kayang isang bisiro
naglakad siya sa gitna ng hallway papunta sa templo ng kanyang Panginoon ng kanyang Diyos Ama habang pinagdidiwang nila ng mga Israelita ay hindi naman doon nabanggit sa Biblia ni kahit isang kusing na word na ginawang negosyo ang palaspas. Meron ba? Meron ba kayong mababasa sa sitas ng Biblia na ginawang negosyo ang palaspas? Pero bakit ngayon? Magkano na ngayon ang palaspas? Palagay na nating 25 pesos to 30 pesos ang isa ng palaspas. Maka 100 peraso ka lang na mabenta ng palaspas, paldo ka na. Tumataginting na 3,000 agad ang kikitain sa isang umaga lang. Sa buong maghapong misa. Samantala nung nabubuhay ang ating Panginoon, never niyang pinagkakitaan yung mga ganun. Ni kahit yung Pasko na sinasabi sa Biblia, walang kaakibat na pera. Ngayon, lahat na lang ng holiday na related sa religious, related sa Panginoong Hesukristo, may pera na. Pasko, mahal na araw, o even ang mga kasal, pati yung pagpapalibing, ceremonial, binyag, may bayad. Samantala ng mga panahon ni Panginoong Hesukristo, binautismuhan ng bawat tao nang walang bayad. Diba? Kalokohan eh. Sa malaking kalokohan talaga ang relihiyon ngayon, panahon na ito. Ang relihiyon na lang ngayon ay parang ginagawa na lang business. Hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi sila kinikilabutan na pinagkakapera nila yung pangalang Hesukristo. Dapak you did. Ito, panoorin pa natin yung isa pa. Mula sa isang vlogger na Muslim. Pinatay. Hindi man mga Muslim pumatay doon, di ba? Yung isang kulto pumatay doon. Talo ka dyan, baba ng IQ ng mga yan. Subukan mong reasoning mo dyan. Ang re-reply sa'yo, Alan Snackbar. Bago yun Alan Snackbar! Religion of bacon haters. So nga, pakain mo kaya ng bacon yan. Tingnan natin makakain yan. Hindi kaya ma-choke yung mga kupal na yan. Ganyan talaga mga Muslim, boss. Totoo lang, ang gugulo talaga nila eh. Dati nga yung Lebanon, kung iba-backtrack nyo ang Lebanon dati, lugar yan ng mga prinsesa, ng mga prinsipe, doon nag-aaral sa Lebanon. Pero dahil sa gera, like ko sinasabi, hindi lahat ng Muslim, pero laging kayo ang involved. Mga Muslim pag may gulo sa mundo. Pag may terrorism, may bombahan, hindi lahat ng Muslim, pero laging Muslim ang involved pagdating sa terrorism. Bakit ba? Ano ba pinaglalaban ninyo? Lalo-lalo sa Pilipinas, kung maka-epal yung mga yan, akala mo naman, Muslim country ang Pilipinas. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Ginawang holiday ang Idil Fitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa Dahig. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully doon na siya magstay. Antado. Ako wala akong galit sa mga Muslim Pero wag niyo akong ginagago Wag niyo akong ginagago. Wag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to, Pilipinas to, Christian country to. Kung gusto niyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia, doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Get the fuck out of the Philippines, motherfuckers. So, grabe yung mga pagmumura niya sa mga kamusliman. Sinasabihan pa yung mga Muslim na mababa daw yung IQ. Subhanallah. At magaganon pa man kapatid, kahit na ganun ang pagmumura mo sa aming mga Muslim, ay sasagutin ka pa rin namin sa mga argumento mo na nakabatay sa katotohanan. So hindi ka namin sasagutin sa sariling emosyon namin, kasi kasama sa katuruan sa Islam na kapag may mga ganito mga katanungan ay responsibilidad namin na sasagutin yung mga ganitong katanungan ayon sa katotohanan at hindi nakabase sa sariling emosyon namin.
Kasi kung papairali ng isang tao ang kanyang emosyon ay malamang mga ganyang pinagsasabi, pagmumura mo sa kanila ay marami talagang mga kamusliman na magagalit sa iyo dahil sa mga Tamo, mabuti. Pasalamat ka. Doc Ron, pasalamat ka lang talaga. Hindi nila pinairal yung galit. Kung siguro may isa sa kanila na pinairal yung galit, maghanap ka na ng bagong tirahan mo. Siguraduhin mo na nasa pinakaliblib ka na ng probinsya para hindi ka matunton. Eh sa bagay, ang mga Muslim sanay sa mga liblib. Kaya pag nagtago ka sa liblib, pagdasal mo na lang talaga na hindi ka matunton dun. Diba? pagmumura mo. Pero magaganon pa man, doon sa mga pagmumura mo ay hindi ka namin papatulan doon dahil baka yan ang turo ng religion mo kung ano man yung pananampalataya mo na kasama yung pagsasabi ng masama o pananalita ng masama katulad ng pagmumura sa kapwa. Pero sa pananampalatayang Islam, first lesson para sa iyo ay kasama sa katuruan sa Islam yung good manners and right conduct, yung pagiging mabuti ng pag-uugali ng isang tao. At yan ay taliwas sa mga pinagsasabi mo sa aming mga Muslim na nagdudulot ng kaguluhan. Palaging nai-involve sa mga kaguluhan, sa terorismo, sa bombahan. So taliwas yan sa katuruan ng Islam, kapatid. Kasi ang Islam ay it is a religion of peace. Nandito yung kapayapaan sa reliyong Islam. In fact, hindi ka magiging ganap na Muslim kapag wala sa iyo ang tunay na kapayapaan. Ngayon, isa-isay natin sagutin ang lahat ng mga argumento mo. Una, yung sinasabi mo o yung paratang mo sa aming mga Muslim na ang mga Muslim daw ay palaging nai-involve sa mga terorismo, sa bombahan, sa kaguluhan, no? Yun yung gusto mong ipahiwatig na kaming mga Muslim, kami yung dahilan kung bakit nagkakagulo dito sa mundo o dito sa Pilipinas. So unang-una, ganito kasi yung mindset ng tao eh. Alam naman natin, hindi naman natin tinatanggi na ang mga Kristiyano ay ayaw talaga sa mga kamusliman. Pero hindi naman lahat. May mga Kristiyano naman tsaka mga kamusliman na sila ay nagmamahalan, sila ay nagkakaunawaan sa isa't isa. Siguro, ang mga katulad mo lang talaga yung na-brainwash, kaya ganun ka na lang magsalita ng masama sa kamusliman na hindi ka nagbalik tanaw sa yung mga pag-aaral. Alam naman natin na palaging nadidiscriminate ang mga kamusliman sa mga ganitong bagay. Tignan mo, kung babalikan mo kapatid ang kasaysayan dito sa mundo, kung sino yung namuno sa World War I at saka yung World War II, hindi mga Muslim yon? Tapos ipaparatang mo sa mga kamusliman na sila yung nagdadala ng kaguluhan dito sa mundo o alimang bansa ay ang mga Muslim. Tignan mo, yung World War I at saka World War II, para sa yung karagdagang kaalaman, hindi po mga Muslim ang nagpasimula nun, kundi ang mga taong hindi Muslim. Ang mga Kristiyano, Hudyo, sila yung mga tunay na mga tao na nagdulot ng karahasan sa mundo. Sila nagpasimuno nun at hindi mga Muslim. Tapos ang nangyayari sa panahon natin ngayon, parang ganito kasi yan eh. Kapag Muslim ang inaapi, parang deadma lang sa paningin ng mga tao. Parang okay lang sa kanila eh. Tignan niyo yung nangyayari sa mga kapatid namin mga Palestino. 'Di ba? Almost every year, itinataon nila sa pagdiriwang namin ng buwan ng Ramadan ay binobombahan sila habang sila nagdarasal. Tapos ano yung comments ng mga hindi Muslim? Parang okay lang sa kanila. Deadma lang sila sa mga pangyayaring yon. May mga media pa nga na hindi nila pinapalabas yung mga ganong balita eh. Kapag Muslim yung napinsala o sila yung inaapi, parang okay lang. Naging normal na sa mindset ng mga tao. Parang no comment sila doon. Yung mga ibang media nga dito sa Pilipinas ay hindi nila binabalita kapag Muslim ang pinipinsala. Pero kapag baliktarin mo naman yung sitwasyon at kapag may nasasangkot na naman
na mga kapatid namin mga Muslim, ang pinapalabas na naman sila yung mga terorismo. Subhanallah. Nasaan ang hustisya sa pangyayaring yun? Bakit kapag ang mga Muslim yung agrabyado, pinapalabas na parang wala lang, dead man lang sa kanila, okay lang, pinapanood lang sila sa social media, pero kapag sila naman ay nasasangkot sa mga ganitong pangyayari, katulad ng pangyayari sa Palestine, ay pinapalabas na ang mga Muslim, sila ay mga terorista, sila ay nai-involve sa mga pambobomba at anumang mga karahasan na nagdudulot ng kapinsalaan. So para sa iyong karagdagang kaalaman, kapatid, ang Islam hindi po ito religion ng terorista. Hindi po ito religion ng karahasan, kundi ang Islam at ang mga Muslim, ito lang ang nag-iisang relihiyon dito sa mundo na kung saan nagtataguyod ng kapayapaan. Kasi hindi ka magiging isang tunay na Muslim kapag walang kapayapaan eh. No? Ang isang Muslim, nagtataguyod ng kapayapaan yan sa pagitan ng mga tao, sa kanilang bansa, yun ang tunay na Muslim. Kaya lang, ang masakit na nangyari sa mga kamusliman kapag sila ay inaatake ng hindi mga Muslim, ang pinapalabas naman sila ay mga terorista. Parang nawala na sila ng karapatan upang ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Kasi pag lumaban sila doon, ay sinasabi ng mga hindi Muslim na sila ay mga terorista, sila ay mamamatay tao, sila ay nasasangkot sa anumang bombahan, anumang kaguluan. Yun yung palaging pinapalabas sa media. So, yun ang unang punto ko sa iyo, kapatid. Pangalawa, sinabi mo dun sa video mo na itong Pilipinas ay hindi ito Islamic country. Totoo naman, hindi Islamic country kasi ang batas na umiiral dito, hindi naman Islam, kundi batas ng gobyerno ang umiiral dito. Pero, napaisip ka na rin ba kung ano yung kasaysayan sa likod ng mga kaganapan dito sa bansa natin, sa Pilipinas o dito sa Maharlika? Kasi yun ang pangalan ng Pilipinas eh. Oo, Bago tama. man ipinangalan to sa isang hari. Maharlika nga yun. Tama yung sinabi niya. And that's the reason why kaya nga sinabi ni Duterte that time eh. I-backward niya is into an origin Maharlika. Hindi po Pilipinas. Kasi yung Pilipinas kasi from the word po sa Pilipe, something like that. Sa yung pangalang Espanyol na Pilipe, mga kaplastic. Kaya umabot sa punto na Philippines yung ating country name. Pero yung totoo talaga niyan, Maharlika, mga kaplastic. Mga kaganapan dito sa bansa natin, sa Pilipinas o dito sa Maharlika. Kasi yun ang pangalan ng Pilipinas eh. Bago man ipinangalan to sa isang hari na si King Philip II, Hello, ang King pangalan Philip talaga nga. ng bansa Tama. natin ay Maharlika. So napag-isipan mo rin ba, napagmuni-munian mo rin ba kung ano yung kasaysayan natin dito sa Pilipinas at ganun mo na lang sasabihin na ang mga Muslim ay hindi sila originated dito sa Pilipinas? No? Meron ka pa nga doon sinabi sa video mo na kung gusto niyo ng Muslim country, Islamic country, pumunta kayo sa Malaysia, sa Brunei. Kasi ito daw itong Pilipinas ay hindi daw ito Muslim country, kundi Catholic country. Bigyan natin ng konting history para nang sa ganun ay kahit papaano ay manumbalik yung kaalaman mo, kung meron ka mang kaalaman sa kasaysayan, at kung wala naman, hinahamon kita na magtanong ka sa mga nakakaalam o pwede mo balikan yung mga subject mo nung elementary at nung high school. Alam mo kapatid, ang history ng Pilipinas, kaya nagkaroon ng Kristyanismo dito sa Pilipinas ay dahil sa pananakop sa atin ng mga Espanyol. Di ba? Since elementary hanggang high school ay tinuturo sa atin yung pagdating ni Ferdinand Magellan dito sa Pilipinas upang sakupin ang bansang Maharlika. Tama rin pala. Baga, mayroon lang talaga akong konting hindi naalala. Pero Ferdinand Magellan talaga ang
parang dinoctrine o mga maharlika o yung mga dating mga ancient Pilipino, mga kaplastik. Yun naman talaga eh. Bakit kailangan sabihin ni Doc Ron Samaniego na hindi po sila belong ang mga Muslim dito sa Pilipinas? Yun eh. Kaya lang naman naging Katolisismo itong bansa natin dahil kay Ferdinand Magellan. Kung hindi dumating yung hindorotot na tao na yan, hindi magiging ganito ang sistema ng Pilipinas ngayon. Baka hindi na nag-iiral itong si Marcos. Kung totoo, kung nangyari man talaga na hindi tayo sinakop ng mga Espanyol. Diba? Maraming kasaysayan na mababago kung hindi tayo dinayo ni Magellan. At dahil dumating siya sa Pilipinas, 1500s, ganito na ang naging sistema. Nagkagulo-gulo na. Pero nagpapasalamat din tayo kay Ferdinand Magellan dahil dinala niya talaga yung origin ng Biblia. Siya kasi yung nagdala ng Biblia rito. Kumbaga, yung mga sinaunang Katolisismo, alam nila yung mga sulat ng sitas ng Biblia. Yung original na Biblia, hindi yung hybrid na mga makabagong reliyon ngayon. Yung mga panahong ang version ng Biblia that time is Revised Standard Version, yung talagang salin na talagang sinulat na mga Griego, Hebreo at mga apostol at maging ang mga disipulo ng Panginoon at mga propeta. Yun yung dala-dala ni Ferdinand Magellan that time. Kala ko ba Doc Ron Samaniego isa kang matalino at nag-aral ng kolehiyo? Bakit ngayon hindi mo alam to? 'Di ba? So dahil dyan, may mga dati siyang katarantaduang ginawa sa pamilya niya. At panoorin po natin ang unang video na ito, mga kaplastik. Hindi mo kailangan umatin ganyan. Hindi mo kailangan umatin ganyan. Hindi ka inaapi dito, Catherine. Hindi ako nagmamapi sa gusto ko lang Hindi ka inaapi dito. kitang tulungan pero hindi mo ako binibigyan. Ang gali mo, tingnan mo mukha mo. Diyos mo iyo. Parang aalis ka na lang. Natawagan kita, hindi ka man lang sumagot. Diyos mo iyo. Ano ba ginagawa ko? Naglalaro ako? Nagninegosyo ako ah. Alam ko, nagdinegosyo ka. Oy, pali. Di matuto ka umintindi. Matuto ka sumuporta. Kaya naiintindihan nga yung araw ko nga lang sinabi, Ron, tulungan mo naman Tulungan naman ako, diba? Crush mo naman si Pia. Sabi ko ganon. Kasi nga ito. Tumutulong ako sa'yo. Ikaw itong siguro na sigaw. Hindi, tumutulong ka na. Nagwawala ka eh. Nagwawala ka siya. Huwag ka magwala eh. Sabi ko na hindi. Nakakapwisit yung pagmumukha mo. Nagwawala ka pa yan. Mawala ka pa eh. Sasaktan pa yung mga bata. Diyos mo iyo. Hatakin mo pa naman sa shoulder. Dinidislocate yung shoulder ng mga bata. May pampagamot ka. May pera ka. Saka ulong to. Hindi na nga ako nagdidisa nga. Wala ka na ng pera. Ganyan ka pa. Wala ka ng trabaho. Ako na nga lahat bahala. Nagreklamo ka pa. Isa mo nga ako na gusto mong magtrabaho. Ako gusto ko ba malitang trabaho? Kinuha mo ako na walang trabaho. Sinabihan mo ako na hindi magtrabaho. Kakalaga mo ng mga Pero hindi ko sinabi magreklamo ka ng ganyan. Magwawala ka dito sa bahay ko. Diyos niyo, mahiya ka naman sa mga bata. Kawawa yung mga bata, nag-iiyak ka na. ikaw mo. Kaya Diyos naaral niyo. kita sa'yo. Kasi hindi ka man lang gumalaw. Ay, naku. Pwede ba? Tumingin ka na, tumingin ka na. Get out of my house. Yan ang gusto mo. Yan ang lagi Diyos ka. ginagawa mo. Ay, naku. Wala kang panahon dito. Sabi ko naman Ayun, parang dito. iuwi mo na lang kami. Ba't kami? Ikaw lang umuwi. Ikaw lang umuwi si Tito eh. Ikaw lang umuwi. Ikaw ang visit. Ikaw wala ka na mamalas Diyos sa mo. buhay mo. Kasi Diyos ka na. wala kang pakialam sa asawa mo. Nakamalas ako sa buhay ko kasi nandito ka. Ikaw umalas. Umayos ka na. Ikaw ang malas ka nga. Yung ginagawa mo sa buhay mo. Umurahin pa nanay ko. Sabi mo sa nanay ko. Ina, nanay ko. Buka ka pala eh. Lahat. Ikaw Talker. Biruin mo. Pati ba naman sa personal na life,
Yun yung sinasabi din niya sa asawa niya. Di ba ganyan din yung mga sinasabi niya sa mga vlog niya? Stupid the fucker. Get out of the way. Di ba? Pati asawa niya ginablog din niya tas ginagawa niyang masamang tao yung asawa niya. Kasi ang sabi dito sa komento ng kanyang asawa, hindi na siya pinagtrabaho. Tapos ngayon parang namumroblema yata sila financially. Diba? Namumroblema siya financially. Kaya nag-aaway yung mag-asawa. Dumating sa point na pati yung mga bata na dadamay na. Ganyan si Doc Ron, mga kaplastik. Na iniidolo nyo at pinapalo nyo pa sa Facebook. Ang kawalangyaan niyang ginagawa niya sa asawa niya. Na mayroon siyang 2 anak na maliliit pa. Na hindi ko alam kung bakit ganyan siya sa asawa niya. Ito pa yung karugtong, mga kaplastik, kung paano niya nilapastangan ng kanyang asawa. Ang sabi mo sa akin? Ang sabi mo? Ang sabi mo sa nanay ko? Sige! Ang sabi mo sa nanay ko? Saktan mo ka! Ang sabi sa nanay ko? Ikaw, saktan mo Patay ka! na nanay ko, ang kapal ng mukha mo, magsalta ka sa akin, pinapalabon lang kita! Kapal ng mukha mo! Saktan mo! Kapal ng mukha mo! Yan ang iyapalaban mo kasi alam mo hindi ka kaya saktan! Get out of my house, bitch! Ang sabi mo sa akin? Diba? Matindi siya. Ganyan ang asawa. Ganyan siya. Ganyan ang role niya bilang husband. Itong si Doc Ron Samaniego. Napagsabihan niya ng palayasin itong babaeng ito, yung asawa niya. Pinapalamon daw niya. Paano niya papalamunin eh, hindi niya pinagtatrabaho? Eh gusto ng babae magtrabaho. Tapos ngayon, sasabihan mo na pinapalamon mo lang siya. Wala siyang karapatang magreklamo kasi nga pinapalamon mo siya. Kung ako sa asawa ni Doc Ron, hiwalayan mo na to. Magsimula ka ng panibagong buhay at umiwalay ka na sa mundo niya. Wala talagang patutunguhan ng buhay mo sa hindorotot na nilalang na yan. Even na ikaw, ginagawa kanyang vlog. Binibidyoan ka pa at sinasabihan kang stupid bitches motherfucker. Matutuwa ka ba na ganun ang ginagawa sa'yo? Huwag mong pagtiyagaan ng ganitong klaseng asawa, mga kaplastik. Tandaan ninyo kayong mga kababaihan na nanonood sa akin ngayon sa aking YouTube channel. Kapag ganyan ang asal ng asawa mo, hiwalayan mo na. Huwag mong panghinayangan ng matagal ninyong relationship na pinagdaanan at huwag niyong ikakatwiran na meron kayong 2 anak na dapat buhayin ng asawa niya. Kung ganito rin namang ka-impyerno ang magiging buhay mo sa asawang ito, huwag mo nang tiyagain pa. At huwag mo nang naisin na tumagal pa. Na mag-stay pa sa kanya. Na magiging impyerno lang ang buhay mo. Tandaan nyo yan, mga girls, mga kababaihan. Kung mamimili kayo ng jojowain ninyo, mapapangasawa ninyo, subukan ninyo yung attitude ng tao kung hanggang saan siya. Kung hanggang saan ang kanyang pasensya. Kung talagang nauunawaan kanya. Matindi, mga kaplastik. Gaganyanin ka lang. Ginawa ka lang na parang pipitsuging nila lang na mura-murahin ka lang. At ito, update mga kaplastik, nagsorry na daw siya sa mga Muslim community, etong si Doc Ron Samaniego. Pero matatanggap kaya ng community yung ginawa niya? Panoorin natin ang paghingi niya ng tawad kung talagang sinseridad.
Sa mga kababayan natin Muslim na nakapanood ng mga videos na nilabas ko recently, no, na binura ko na rin naman, ako na humingi ng apology sa inyo. No? Kasi syempre, if I went overboard at nasaktan ko yung iba sa inyo, mga kababayan natin, ako na yung naghihingi ng sorry sa inyo. Pero I want you to understand also kung saan nanggaling ito, saan nagsimula ito. Dito lang sa taong ito. Sinabi niya ako, ayusin mo kabasusan mo sa babae naming Islam. But then again, you know, naghahalo-halo na yan. Naghahalo-halo na labanan na ng Kristiyano, Muslim, and I don't want that. Hindi po yun ang intention ko na mag-away ang mga Kristiyano at Muslim. May respeto ako sa lahat ng religion. Dinamay pa niya yung mga Kristiyano. Nag-aaway-aaway daw. Ginawa niya dahilan na nag-a-altercate na ang Muslim tsaka Kristiyano. Samantalang siya yung nagpasimula ng gulo. At sinisi pa niya yung netizens na binuyo daw siya kung bakit siya nagsalita ng ganun. Wala naman nagtulak sa'yo na magsalita ka ng insulto sa kapwa o kahit sa mga Muslim community. So ibig sabihin hindi ka sinseridad na nagsosorry sa mga Muslim. Kaya ako nananawagan sa mga Islam community na ituloy nyo ang pagdedemanda dito sa taong ito. Kasi sa pananalita niya, hindi yun sorry. Parang sinisi pa niya yung mga netizens kung bakit siya nag-trigger at sinabihan kayo na mga kupal, mabababang IQ, mga epal lang kayo, mga nananakop lang kayo sa Pilipinas. Hindi yun makatuwiran. Hindi dapat yun patawarin, mga kaplastic. So kung talagang high tolerance kayo mga Muslim at hindi nyo talaga papatulan itong si Doc Ron, kayong bahala. Nire-respeto ko ang inyong desisyon na hindi nyo patulan ito. Pero ang akin lang naman, sa pananalita ni Doc Ron ay parang hindi siya sincerely na nagsosorry sa inyo. Kasi parang may sinisi pa siyang tao na kung bakit siya nagkaganyan. Sinisi niya daw yung babae na nag-comment. Diba? Parang lumalabas na ito kasing nag-comment kasi sa social media pahamak. So ibig sabihin pala, kung hindi pala nag-comment yung taong yun, hindi ka magsasalita ng di maganda sa mga Muslim. Ginawa mong credit o ginawa mong dahilan ang mga ganung bagay. So nangangahulugan wala kang sinseridad o wala kang pagsisisi sa ginawa mo. And that's the reason why kung bakit yung channel mo ay nabura. Hoping yung bago mong channel na Doc or Angry Doc ay talaga matuluyan na matanggal. Please paki-report nyo po yung bago niyang Facebook page. Para na sa gayon hindi na siya magkalat pa sa social media. Diba? Halo-halo na yan. Naghalo-halo na labanan na ng Kristiyano, Muslim, and I don't want that. Hindi po yun ang intention ko na mag-away ang mga Kristiyano at Muslim. May respeto ako sa lahat ng religion, sa lahat ng paniniwala. So ako na yung magpapakumbaba. Sana po matigil na to. I don't want any trouble sa inyo. May respeto ako sa Muslim, may respeto ako sa mga Kristiyano, may respeto ako sa lahat ng religion. Kung nakapagsalita man ako na may respeto daw. Talaga ba? Kung mura-murahin mo kanina sa video napakalakas ng discrimination mo sa mga Muslim Tinanggalan mo na sila ng karapatan dito sa Pilipinas Tapos dinamay mo pa nga si Duterte, di ba? Na nananahimik sa Hague. Mo nananahimik na sa Hague, ininsulto mo pa. Sinisi mo pa na kung bakit naging holiday yung Eid al-Fitr. Nasasabihin mo, ganun lang. Diba? Mobra, sana pagpasensyahan nyo na kasi syempre nagalit din ako kasi pinagmumura ako ng taong ito. I hope Parang napakabalat sibuyas po pala kung ganun. Diba? Balat sibuyas ka pala. Pero ikaw may karapatan ka magmura sa mga tao. Sa bagay, di na ako nagsisisi. Hindi nagsisisi. Hindi na ako nagtataka. Asawa mo nga, minura-mura mo sa video
Nilapastakan mo sa video eh. Pinagmukha mo masamang tao yung asawa mo eh. Ito pa kayo mga Muslim, mura-murahin mo. The damage is done. Kahit humingi ka pa ng tawad ng 10,000 beses, hindi na mababago yan. Hoping na talagang hindi sila magsampa ng kaso. At mag-report sila sa CICC na matanggalan ka na ng karapatan sa Facebook. Kagaya ni Norman Mangusin. Wala nang puwang yung kagaya mong mag-content kahit kailan. Diba? Hoping talaga na yung bago mong channel hindi mabura ulit. Kagaya ng ginawa ng mga kampo ni Makagago sa pagbura ng channel ni Norman Mangusin sa Facebook. Diba? Na to, sana matigil na itong problema na to at hindi ko intention pagkawain ng mga Kristiyano at Muslim. Sana matigil ang away na to. Ikaw nagpasimula, ulul. Ikaw nagpasimula tapos sasabihin mo sana matigil ang away na to. Tapos dinamay mo pa mga Kristiyano na nag-altercate sa mga Muslim. Huwag mong anuhin. Huwag mong ipaling yung mga tao. Ikaw yung subject. Ikaw ang subject sa puntong ito. Kung bakit umabot sa puntong marami na nagalit sa'yo. Kung talagang Kristiyano versus Muslim yan, bakit nabura yung channel mo? Diba? Bakit nabura yung channel mo? Ibig sabihin lang nun, ikaw yung pinupuntirya ng mga Muslim, mga kaplastic. Never ko po nag-intention yun. Never ko nag-intention yun. Kaya ako nagpapakumaba, naging ako sorry sa inyo. Sana hindi mo misunderstand yung video yung ginawa ko, no? Sa mga matatandang Muslim o yung mga kababayan natin Muslim na tinamaan ng video na yun at hindi na, syempre, nagalit, no? I apologize for that, no? I hope you understand din na tao lang din ako na may emosyon na nagalit din at nag-respond ako sa taong ito. Oh, talaga ba? The damage is done na po. Antayin mo na lang po yung subpina. At dahil dyan, baka pwede ka pa makasuhan ng hindi ko, ng cyber libel. Hindi ko alam kung sakop siya ng Magna Carta. Putyang ina. Pati nga yung commentators, pati yung nag-comment sa'yo, pag nagsampa ng kaso yun, jackpot ka rin. Alam mo, Doc Ron, hindi ka nababagay sa social media. Hindi ka nababagay. Ang bagay sa'yo, makulong. At habang buhay mong pagsisiyad doon. Diba? Nabagay, sanay ka naman makulong. 4 na beses ka naman naging convicted. Kaya pang-5 mo na tong record. Mabuti nga hindi mo na tinuloy yung altercation ninyo ni Makagago eh. Pero kung pinuyo mo ng binuyo to si Makagago, tapos ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako kapag hindi mo tinigil si Makagago. Ikaw ang susunod na Norman Mangusin na mahuhuyo. 100%. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.